Ikalawang Samuel, Kabanata 5. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman, at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel, at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan." Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. 30 taon na noon si David nang siya ay magsimulang maghari, at naghari siya sa loob ng 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namuno sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya ay maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito, kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion, at ito'y tinawag na Lunsod ni David hanggang ngayon. Bago iyon nangyari ay sinabi ni David, "Sino mang may gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon." Doon nagmula ang kawikaang walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Doon tumira si David sa kuta at tinawag na Lunsod ni David. Pinalawak niya ang lunsod mula sa Milo sa gawing silangan ng burol. Habang tumatagal, ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.